5 milyon. Yes, 5 milyon. Agarwood! Kaharap ko ngayon ang isa sa mga pwedeng magpayaman sa bansang Pilipinas. Hawak ko lang naman ngayon ang pinakamahal na kahoy sa buong mundo. Most expensive non-construction wood in the world. Bakit naman? Nasa harapan ko ngayon ang seedlings ng laplisan na tinatawag ding agarwood. Ito ay agarwood mula sa isa sa mga species ng Aquilaria na meron sa Pilipinas. Tinatawag din yung diamond in the wood kasi naman sobrang mahal. Ang first grade ng kahoy na to, ang 1 kilo ay pwede lang naman pumalo ng 5 milyon. Depende pa ito sa kalidad at sa market. Mas mabango, mas maitim, mas mahal. Kapag ang mga seedlings na to ay lumaki at na-endure naturally, depende sa ibang factors katulad ng environmental conditions, edad ng puno at genetics, ang kanyang heartwood ay maglilikha ng aromatic resinous wood na siya namang nagpapamahal sa Aquilaria. Mabango kasi talaga kaya ginagamit sa paggawa ng pabango, insenso, mga gamot at marami pang iba. Kaya lang, kailangan muna siyang ma-infest ng endophytic fungi para ma-form yung agarwood. Marami ng pag-aaral ang nagsasabi na ang fungi can induce the formation of agarwood. Kaya naman yung iba, minimimic yung mechanism of agarwood formation via inoculation technique. Sa madaling salita, yung endophytic fungi ay ini-introduce sa cultivated stands of Aquilaria. Matagal kasi kung aantayin mo yung natural na mekanismo ng microbial infestation in the wild. Kaso kailangan ng fungi para mas mapakinabangan sila. Dito sa nursery na binisita ko sa Tinambak, Camarines Sur, may dalawang klase ng Aquilaria. Aquilaria malacensis! Ito yung Aquilaria cumingiana. Ganito yung bunga ng Aquilaria cumingiana. Marami tayong species ng Aquilaria sa Pilipinas. May native, may endemic, or sa atin lamang matatagpuan. Nakabilang sa Thymilaceae family, na kung saan kabilang rin ang mga species ng salago na source ng bast fiber. Pwede ba magtanim niya? Ay basta galing sa otorisadong nursery ang inyong seedlings na gagamitin sa pagtatanim, walang problema. Saan naman pwede makabili ng seedlings? Itong nursery na to ang isa sa mga otorisadong pwedeng pagbilhan ng Aquilaria seedlings. Kumpleto ang kanilang permits mula sa DENR at sa munisipyo. Itong nursery na binisita ko, meron itong wildlife culture permit mula sa DENR. Nagde-deliver sila nationwide! Para sa buong detalye, i-contact yung number na yan, nasa taas. Pwede nyo ring i-message ang page na ito. Ito yung official page nila. Pero syempre, meron tayong mga permits na dapat asikasuhin para tayo makapagtanim ng agarwood. Halimbawa nito ay local transport permit. Mahalaga ay legal nyong nakuha ang mga seedlings. Meron kayong mga papel. Kaso baka masayang lang, hindi kami maalam mag-alaga. Ang proper handling po ng agarwood, 3 to 6 months po ang shading niya po. Tapos daily watering po pag tag-araw para maiwasan po natin yung maraming casualty. Tapos kung ang lupa naman po ay masyado ng maraming mga synthetic fertilizer pong ginamit, mas mainam po ipa-soil test muna po para matreat muna po yung lupa bago taniman, para hindi po masayang ang ating magpapagod na pagtatanim. Huwag kayong mag-alala dahil yung agarwood nursery na binanggit ko ay pwede niyong pagtanungan ng tamang proseso ng pagtatanim ng agarwood. Pero oops, teka lang, may dapat ka munang malaman. Mahalaga ito. Ang agarwood ay hindi madaling pagkakitaan. Kahit marami ang nagtatanim nito sa pag-asang yayaman. Ito ay dahil ang pagkakaroon ng income mula sa agarwood ay matagal, delikado at walang kasiguruhan. Oo, tamang narinig mo, walang kasiguruhan. Una, hindi lahat ng agarwood trees ay nagpo-produce ng resin. Ang mamahaling resin ay nabubuo lamang kapag ang puno ay nasusugatan o infected by specific fungi. At kahit mangyari ito, walang garantiya na magiging mataas ang kalidad ng agarwood. Ikalawa, matagal na panahon ang aantayin mo. Pero syempre, while waiting, diba, kailangan ng tuloy-tuloy na gasto sa lupa, labor, at maintenance kahit wala pang kita. Totoo, meron namang artificial inoculation o sa madaling sabi, ay sapilitang pagpapalabas ng resin ang puno ng mas maaga. Pero delikado ito. Ilalagyan kasi o tinuturukan ang puno para masugatan o maglabas ng resin. May mga punong namamatay at yung iba kung mag-produce man, mababang kalidad na resin na hindi sapat ang halaga para mabawi mo ang puhunan. Ikaapat, maliit lamang na bahagi ng na-harvest ang itinuturing na high grade. At ang mababang kalidad ng agarwood ay kadalasang syempre mababa ang presyo. Ikalima, ang agarwood trade ay mahigpit na regulated at hindi stable ang presyo. Nakadepende ang halaga sa aroma, origin, demand at mga regulasyon. Sa kabuuan, ang agarwood ay isang high risk at long-term investment at hindi isang siguradong paraan para yumaman ka.
At kung nagustuhan mo ko, stay yung video, i-follow mo ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.